Pinagmamasdan ni Luna ang banal na lalaki, may bahagyang pagkilala sa mga mata niya. Jace Wines, pakilala ng lalaki, nakangiti, hindi ka pala nag-iisa, kapatid. Magalang siyang bumati, Lady Luna Beraf. Si Fernan ay nakaupo, nakahalukip-kap, tahimik na nanunood. Maluwag ang bati, kapatid, kamusta? Ayos, habang pinapanood ni Luna ang dalawa, ipinaliwanag ni Jace, nakayuko pa nga, na first year lang siya. Napatingin ang kapatid niya kay Fernan at kay Jace, magkaibigan ba kayo? Naunahan ni Fernan ang reaksyon, halatang nagulat ang lalaki. Masiglang kumpirma ni Jace, syempre, magkaibigan. Sumabat si Luna, seryoso, Jace Wines. Kinilala niya ito, ang bantog na santo ng Dragon God Order. Sa guni-guni, napalilibutan si Jace ng mga taga-sunod, banal na santo, ng kanilang panahon. Napairap sa loob si Luna, paanong magiging kaibigan ng Peraholic, na multo ang isang santo. Nakangiting chibi Jace, napansin ni Fernan ang paaring sa reputasyon niya. Nagpaliwanag si Jace, sinasamba ng Dragon God Order ang sinaunang mga dragon na unang nagkaloob ng mahika sa tao. Sa pagdaan ng panahon, lalo nang tumuon ang pagsamba sa mahika at mana mismo, kaya't parang pangkat ng makapangyarihang mago ang kaayusan nila. Yumiiksi ang pasensya ni Luna, alam ko na yan, anong kinalaman yan sa pagkakaibigan ninyo? Pinatuloy ni Jace, bilang organisasyon ng mga mago, napakalaki ng gastos sa operasyon. Ang Pelennburg ang pinakamalaking tagapagtaguyod, sila rin ang nagtatambak ng high-tier na mahikang gamit. Nakatiklop ang mga palad ni Jace, hindi mapaghihiwalay ang Pelennburg at ang Dragon God Order. Dinagdag pa niya, sinabihan si Fernan na igalang ako na parang nakatatandang kapatid, bagaman mas matanda rin talaga ako. Napakunot ang noo ni Luna, para bang si Jace ay, money bro, na bersyon dalawa ni Fernan. Kunwaring naiyak si Jace, napaatras si Luna at agad nag-sorry. Tumawa si Jace, biro lang daw. Napailing si Luna, gets ko na ang relasyon niyo, tumindig upang umalis. Nalungkot si Jace, ang aga mo namang aalis. Matatag si Luna, hindi ako sasali ngayon. Magalang ang pamamaalam ni Jace, habang lihim na naghahangad si Luna ng matamis. Pagsara ng mabibigat na pinto, kumunat ang noo ni Fernan, bakit mo ako ipinatawag? Kailangan ko ng assistant para sa sagradong halaman sa survival. Interesado rin ako, sagot ni Jace. Napatingin si Fernan, may kutob, pero giit ni Jace, hindi niya ipapahamak ang ugnayan sa Pelennburg. Bakit sa training pa? Tanong ni Jace, pwede mo na sanang nakuha. Amin ni Fernan, sinubukan na niya, hindi niya mahanap ang sagradong halaman. Ayon sa Propecia, nasa katimugang kagubatan, sa mga lawa, nakatago sa ilalim ng tubig sa isa sa 7 lawa. Araw na niyang ibinubuhos ang mana sa paghahanap, wala pa rin. Nakatabing mahika, aniya, kaya susundan natin si A para sa eksaktong lokasyon. Bawal ang outsider, paalala ni Jace. Hindi na ako outsider, ngisi ni Fernan, teaching assistant ako sa session. Nagulat si Jace, mahigpit ang rekisito para sa ta. Paliwanag ni Fernan, bilang ta, hindi na kailangang manlinlang, at may extra credit pa para bumawi sa mga laktaw na klase. Mula sa anino, may misteryosang babae na nakatingin, bakit biglang grade conscious si Fernan? Nakangisi si Fernan, kampante sa plano. Pang-merchant ang hagod, puri ni Jace. Sasama ka ba? Tanong ni Fernan. Okay, thumbs up ni Jace, basta malinaw ang bayad. Isusulat, sagot ni Fernan, professional tayo. Hamyuni ang hangin sa makapal na gubat. Nagtitipon ang mga estudyante, kasama si Aint at si Jace na nakangiti, para sa survival training. Sinuri ni Aint at ng espiritu ang plano, target, ang sagradong halaman sa Farden Lake. Maghanap ka lang ng kalmado, huwag magpahalatang naghuhukay tayo, utos niya.
Ngunit napatigil, parang may napansin. Nakikinig ka ba? Asar ng espiritu, si Senior Pellenberg. Sigaw ng isang estudyante sa malayo, itinuro si Fernan. May humula, kasya. May umismid, bakit tatanggap ng trabahong walang bayad ang Novorish na yun? Isang blonde, extra credit, sabay kaway. Ngunit tinawag ng isang pulang buhok na instructor ang mga sa pwesto. Napasimangot ang blonde, huli sa bati, ano bang nakakaapil sa kanya? Sa ibang lugar, tinatapos ni Fernan bihisan ang kakaibang mannequin. Kailangan ko ng sample ng dugo at mana, sabi niya kay Jace. Tinusok ni Jace ang daliri, binalot ng pulang aura ang mannequin. Perpekto ang decoy, puri ni Jace. Bawal tayong mahuli, kaba ni Fernan. Biro ni Jace, kahit decoy, panatilihin ang top student image. Ibinunyag ni Jace, ginagamit niya ang ganitong salamangka para makatakas sa papaminsan. Kahit sa kabanalan, namilog ang mata ni Fernan. Amin ni Jace, hindi lubos, ramdam pa rin niya na may mali, pero oras ang inabot bago ako nabuko. Napakuyom si Fernan, kung nalinlang ang pinakadakilang mago ng matagal, sapat ito sa plano niya. Naisip ni Fernan, napakahalagang kakampi si Jace laban sa mga demonyo. Pero bakit wala sa Propecia ang pangalan niya? Lalo nang nakakapagtaka, dahil galit sa demonyo ang order nila. Pinalo sa ulo ni Jace, pa-cute, habang ang salaysay ay nagbigay ng pinagmulan. May demonyong nagsabing sa kanila nagmula ang mahika, hindi sa mga dragon. Paglapastangan na nagukit ng walang hanggang puot ng Dragon God Order. Mula noon, naging puwersang panlupog sila laban sa demonkind. Pinapakawala ng matitinding oras sayon, tumatawag ng Moon Crystal Power, dinudurog ang kaaway. Balik sa ngayon, itinuring ni Jace si Ain't na maaasahang kabalat sa hinaharap. Ibalik mo ang decoy sa loob ng 5 oras, bili niya. Tumango ang nakabalabal na Fernan at sumibad sa gubat, kumaway si Jace, nakangiting pamamaalam. Dumaraan si Fernan sa siksik na kagubatan, gumugulong ang plano. Mula sa itaas ng puno, napansin ni Ain't, pakanluran ang punta ni Fernan, patungong Lake Ferran, maganda. Ngumisi si Fernan, tama ang intel, at lumipat ng susunod na hakbang. Sumenyas siya sa tauhan, ipakita mo. Kumikinang ang hikaw ng tauhan habang lumapit kay Ain't. Napatingala si Ain't, Varian Calberin. Nakangiwi si Varian, halatang inis sa pagkikita nila. Naghahanap ka na naman ba ng laban? Tanong ng kasama kay Varian. Napakuyom si Varian, alam kong hindi ko pa rin siya matatalo, pero hindi ako titigil. Flashback, inutusan siya ni Fernan na guluhin si Ain't sa training, bakit? Tanong ni Varian. Dumilim ang tingin ni Fernan, pinisil ang balikat niya, kung hindi mo gagawin kong impyerno ang buhay mo. Bumalik sa ngayon, hindi ako marunong umamin ng talo, saad ni Varian. Hindi pa ba sapat ang 2 beses na talo mo? Tugon ni Ain't. Pinakintab ni Varian ang guantes, nasira ang dangal ko, hahamunin kita ulit at ulit hanggang mabawi ko yon. Binalot siya ng pulang apoy ng aura, handa nang umatake. Namangha ang espiritu ni Ain't sa hindi matinag na loob ni Varian, magaling na kabalyero. Tanggapin mo ang hamon. Bawal ang laban sa gitna ng training, malamig na sabi ni Ain't, napahinto si Varian. Wala akong pakialam sa batas. Sigaw ni Varian. Lalo pang na-excite ang espiritu, nakikita mo. Determinasyon. Umasta pang chibi si Varian, halika na, lumaban ka. Naiinis na si Ain't sa kulit ng dalawa, dumidilim ang mukha niya. Mula sa malayo, kontento si Fernan, maayos ang pag-istorbo ni Varian, ituloy mo lang, bulong niya. Nakatukod ang palad sa puno, inisip ni Fernan, oras ko na, at tumalon palayo. Dumating si Fernan sa liblib na lawa, minasdan ang kabundukan. Walang tao, ayos ang hadlang, bulong niya, pwede na siyang maghanap ng mithril na walang istorbo. Pinag-crack ang mga kamao, matagal ko nang gustong subukan to.
Alam niyang kaunti ang oras bago dumating si Aint, kaya inilabas niya ang espesyal na paghahanda. Idinampi ang palad sa lupa, sumiklab ang mahika, rosas ang liwanag. Nagsalita siya sa sinaunang wika, ito ang rurok ng Magitech, pagsasanib ng lahat ng pamamaraan. Pumailan lang ang ubing kidlat, umahan mula sa lupa ang nakabaluting golem. Wow! Napangisi si Fernan, kumikinang ang magic circle sa dibdib ng golem. Itinaas niya ang kamay, ikaw ang si James. Samampa siya sa balikat nito, iwinagayway ang sariling bandila, oras ng magmina ng mithril. Sa di kalayuan, may di nakikitang tagamasid na nena sa walang pusong pamamaraan ni Fernan. Samantala, si Aint ay nag-facepalm, kumakapit si Varian sa binti niya, nagmamakaawa, bunutin mo na ang espada mo. Tigilan mo yang pagpapabibi, saway ni Aint. Flashback, 1 oras, banta ni Fernan, kung di mo siya maantala, impyerno buhay mo. Ano? Tugon ni Aint noon. Kaya ngayon, namumula si Varian, hinahamon kita dahil gusto ko. Mahilig ako sa mga taong sumisira ng buhay ko. Sigaw niyang parang baliw, dahilan para manganga si Aint. Weirdo, iritadong sabi ni Aint, at isang sipa lang, lipad si Varian. Bagsak sa sahig ng gubat, pero tumayo ulit, namumula ang pisngi, sabik, oo, weirdo ako. Sumikdo siyang muli pero nawala na si Aint. Sinilip ang relo, gaano katagal ko siyang na-delay. Alala ang utos ni Fernan, 1 oras, huminga siya ng maluwag, 1 oras at 10 minuto. Sumulpot ang tala, mission success. Makalipas ang kaunti, sinermonan ng espiritu si Aint, sigurado ka bang tama ang pagbaliwala sa sigaw ng isang kabalyero? Nasa ilalim tubig na kuweba na sila. Bawal ang laban, at hindi ako tinuruan maging pabaya, sagot ni Aint. Ang galing ng tagwan na to, dagdag niya. Kung ordinaryong magnanakaw lang, ubos na to, sagot ng espiritu. Napahinto si Aint, may ibang aura sa unahan. Tingin sa baba, sabik na turo ng espiritu. Sa ibaba, banayad ang asul na liwanag ng sagradong halaman, tumutubo sa maliit na batong nakausli. Nakatitig si Aint, grabe, swerte. Paulit-ulit na kumislap ang salitang swerte sa isip niya. Sa ibang dako, napasayaw si Fernan at si James sa harap ng napakalaking ugat ng mithril, tumatalon sa tuwa. Swerte, bulong ni Fernan. Nakangiti hanggang tenga. Balik sa kuweba, may problema, ngisi ni Aint, nahanap ko nga ang halaman, pero may bantay. Ang napakalaking bughaw na dragon, mahimbing na natutulog sa tubig sa palibot nito. Kaya, nagyayabang si Aint, gagawin ka lang dragon food, prangka ng espiritu, sa antas mo ngayon, wala. Tamang-tama, kumislot ang dragon. Bumukas ang dambuhalang asul na mata. Umaahon ang alamat na halimaw mula sa kailaliman, buhay, nakapanghihilakbot. Gumising na, tili ng espiritu, lagut. Napakos si Aint, nanlaki ang mata, ha. Nilamon siya ng sukat at wayway ng nilalang. Hinawakan niya ang espada, kung ganun, susubukan ko. Huwag, tigil, sumuko ka na muna, sigaw ng espiritu, taranta. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please paki-like po ito at mag-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Matigas ang loob ni Aint, kung ganun, susubukan niyang pabagsakin ang dragon. Nagmamakowa ang espiritu, huwag na. Maging ang dragon mismo ay bumulong sa tubig, tumakbo ka, hindi ka uubra. Lumapit ang anino ng halimaw, humiyaw ang espiritu, tumakbo. Huli na, bulong ni Aint, at parang tinulak siya ng hangin ng kapangyarihan. Dumagundong ang kuwebang basa sa paghampas ng dragon, umalon ang tubig na parang dagat sa loob ng bato. Pinatigas ni Aint ang loob, kumapit sa espada. Tumalon siya, isang malapad na arko ang hiwa, diretso sa ulo ng dragon. Kumalansang, tumalbog ang talam sa kaliskis, nang inag ang braso niya. Bumaon siya sa tubig, taas espada,
handa sa ganting salakay. Nagliit ang mata ng dragon. Sa bunganga nito, umikot ang higop ng tubig, isang puyo na lumalaki. Sa malubong si Ain, pinalipad ang ipu-ipo ng gininto ang enerhiya mula sa talam. Pumutok ang putok tubig ng dragon, isang higanteng drill na umiikot. Binalot si Ain ng gininto ang aura, sumugod siya, baliw sa tapang. Nagbangga ang liwanag at rumaragas ang tubig. Nakalusot ang isang hiwa sa ibabaw ng ulo ng halimaw. Ngunit dumampi ang buntot. Swak, lipad si Ain sa kabila ng kuweba. Ilang milya ang layo, napakunot si Fernan. Kinilabutan at humanga sa tatag ng alamat, hawak-hawak ang piraso ng mithril. Sana hindi mapilayan si Ain. Naalala niya, dapat madyay gising si Ain nang harapin niya ang sinapian na Varian, pero hindi nangyari. Buti na lang binigay ko ang puso ng Saint Bird, aniya, bubuhayin siya niyan. Tumango sa sarili, James, meron na tayo, alis na. Sa ilalim ng tubig, dumula si Ain sa bato at kumadyot pabalik, nakakapit sa nakausling gilid. Buti na lang, hingal niya. Sinabi ko na kasing tumakbo ka, saway ng espiritu. Inunahan niya ako, sagot ni Ain. Kung hindi nabasag ang sahig, durog ka na, sermon pa nito, pero commendat din, aminado ako, pinalakas ka ng puso ng Saint Bird. Ligtas ang halaman, turo ng espiritu. Napalingon si Ain, oo, pero napakataas na. Habang buhay tayong aakyat dyan, reklamo ng espiritu. Tapos kumislap ang ideya, sumunod ka, may kakaiba akong naramdaman. Wala akong nararamdaman, duda ni Ain, tumitig sa isang makipot na lagusan. Dito yan, giit ng espiritu. Unahin natin ang halaman, tangka ni Ain. Teka, ilaw, sigaw ng kasama niya, tinuturo ang maninipis na sinag sa bitek ng pader. Hukayin, utos ng espiritu. Tumango si Ain, inalis ang mga bato, isa-isa. Bumaon ang kamay, bumigay ang pader. Napatigil silang dalawa, tahimik, nakangangang nakatitig sa liwanag. Jackpot, bulong ng isipan, paulit-ulit, habang kumikintab ang mga mata ng espiritu na parang bituin. Makalipas ang kaunti, tinanong ni Jay si Fernan, nakuha mo? Oo, sagot ni Fernan, ikaw. Ilang halimaw lang, ngiting sagot ni Jace. Nakaproseso na ang bayad, ayon sa usapan, kumpirma ni Fernan. Yippee, biro ni Jace, kumaway, ingat. Naiwan si Fernan sa sanga, pinagmamasdan ang mithril, isang bihirang tsansa. Kailangan ko pa ng kaparehang metal, bulong niya. Paliwanag ng salaysay, ang mithril, sa sarili nito, hindi pinakamabisa, kailangan itong ipare sa isang angkop na metal, hindi basta-basta. Pinakamainam, ang kumikislap na parang brillianteng mineral, adamant. Napabuntong hininga si Fernan, kasing bihira rin ng mithril, saan ako kukuha? Tulong, sigaw mula sa ibaba. Habang nag-iisip siya kung saan maghahanap ng adamant, may elf na tumatakbong sumisigaw. Tumigil ang liwanag sa tuktok ng gubat. Hinahabol siya ng mga hellhound, assistant. Tulong, tutulong ako kung tunay kang delikado, malamig na sagot ni Fernan. Isang elf, tinatakot ng aso. Taas kilay pa niya. Ha? Smirk ng elf, at tumalon, gun ng hakbang, at tumayo sa tabi niya sa napakataas na sanga. Sa ibaba, nagngangalit ang mga aso, hindi makaakyat. Ang ingay, sabi ng elf, pwede mo bang ayusin yan? Walang imik si Fernan. Ngumiti ang elf, nag-ipon ng bughaw na kidlat sa talam. Isang paikot na hiwa, nabura ang buong kawan ng hellhounds. Umupo siya sa tabi ni Fernan. Sinadya mo ba ko? Tanong ni Fernan. Nagkataon, tawa ng elf. Daan na, tugon ni Fernan. Sige na nga, oo, sinadya kita, amin niya. Ang lamig mo naman, interesado ka lang ba sa status ko? Lumutang ang paliwanag sa isip, Arya Fred Ian, elf. Halata ba? Hindat ni Arya, mahilig kang lumapit sa mga bahay elector, sagot ni Fernan.
Diretso tayo, magkaibigan tayo, alok ni Arya. Hindi, patag na tugon. Bakit ang yellow mo? Mas matanda ako, win-win naman to, pilit ni Arya. Bago pa ang bahay nyo, gusto mo lang kompletuhin ang koleksyon ng kaibigan? Sagot ni Fernan. Napaatras si Arya, edi si Ain't na lang. Nagpahiwatig siyang maraming koneksyon ng target. Napangisi si Fernan ni hindi ko nga siya sinaseryoso. Inirate niya sa isip si Arya, kapal Mox, walang hiya. Lalapitan ko ang lahat ng miyembro ng bahay elector, pa-crown na sabi ni Arya. Pero, umalangaw-ngaw ang napakalakas na alulong. Nagulantang silang dalawa, sa ibaba, tumatakbong berde buhok na estudyante, Professor. Ano yun? May dragon na lumabas sa lawa. Sigaw niya, halos maiyak. Sumirit mula sa tubig ang dambuhalang bughaw na dragon. Umuga ang kagubatan, kumampay ang tubig na parang bagyong bigla. Si Arya at Fernan, parehong nabigla, kakaiba to, sabi ni Arya. Oo, wala to sa tala, sagot ni Fernan, napamura si Fernan, may mali sa daloy ng Propecia. Nag-ipon ng asol na kidlat ang hininga ng dragon, naghiyawan ang mga estudyante, nagsitakbo. Assistants, protektahan sila. Nagtatago si A kasama ang sagradong halaman, ikaw ang hanap niya, bulong ng espiritu. Pero nagpa siya si A, sa mga propesor na ang laban. Binalaan niya ang kaibigan, tumakbo ka at magtago, huwag mong ipakita ang sarili mo sa dragon. Huli na, nakatitig na ang dragon kay A, napako siya sa lugar, namutla. Sumugod ang halimaw, nakabukas ang napakalaking panga. Sa huling saglit, sumulpat si Fernan, may tanda na kumikislap na mahiwagang kasangkapan. Sabay nilang itinayo ang dambuhalang depensibong magic circle, umalinggaso ang itim na ulap. Nagsalita si Fernan sa madilim na dila, pinalipad ng artepakto ang ulan ng aninong mga talam. Tumama sa ulo ng dragon, damyugo ito at umurong, ngunit alam ni Fernan, kulang pa. Dumating ang matipuno, pulang buhok na propesor, magaling ang timing mo, kami na ang bahala. Hindi pinansin ng dragon, nag-ipon ito ng panibagong putok. Sumagot ang propesor ng dambuhalang atake, tatlong assistant ang samalo, sabay-sabay na salakay. Lumipad ang angguenteng assistant, kumikislap ang baston. Nagsimulang umurong ang dragon, habulin. Sigaw ng lantian buhok na estudyante. Pinanood ni Fernan, nag-isip kung nabago niya ang hinaharap. Bahala na, basta ligtas ang tagapagligtas ng sangkatauhan, hindi pwedeng mamatay si A bago mapatunayan ang halaga niya. Lumingon siya kay A. Namula ang mata nito, parang iiyak, sinagip mo ako, sabi ni A, nanginginig. Trabaho ko lang, yutal ni Fernan, naiilang, sige, ligtas ka na, umuwi ka na. Sandali, pidgel ni A, udyok ng espiritu, may pag-uusapan sana tayo. Napailing, tumingin sa paligid si Fernan, walang tao rito, sabihin mo. Ang guild mo ba, tumatrabaho sa mga metal? Tanong ni A, bibili ka. Automatikong sagot ni Fernan, saka napahinto, natauhan, ibebenta mo, no? Sumikdo ang konsensya, naalala niya ang balangkas ng pagpapalayas, pasensya na kung nakasakit ako, sabi niya, ikinagulat ni A. Biro lang yun, sagot ni A, napapangiti, meron akong gustong ibenta. Inilabas niya ang kumikinang na berdeng hiyas. Napatulala si Fernan, adamant, ang mismong bagay na hinahanap niya. Jackpot, pero nagpigil, sigurado ka bang ibebenta mo to? Saan galing? Yumati si A, hindi ko sasabihin, pero malinis ang kuha. Marami pa, dagdag niya. Napasinghap si Fernan, ibig sabihin, ugat ang nahanap ni A sa ilalim ng lawa. Sa isip ni Fernan, sa iisang araw, ako ang nakapulot ng mithril, siya naman ay adamant, main character buff talaga. Ibebenta ko, sabi ni A. Pellenberg, magnanakaw sa presyuhan, bulong ng espiritu, magpapaloko ka ba? Bago pa makapilit ang espiritu,
Agad pumayag si Fernan sa hiling na presyo. Bakit hindi mo ipa-auction? Yusisa ni Fernan. Dapat mawala ito kaagad, sagot ni A. Kapag kumalat ang chismis, delikado ako, mahina ang proteksyon ng pamilya namin. Tumingin si A kay Fernan, ligtas ba ko sa'yo? Napakunot si Fernan, sinubok ang tibay, paano kung patayin na lang kita at angkinin? Umuga ang ngiti ni A, sinagip mo na ko, binigyan mo pa ako ng puso ng Saint Bird, tiwala ako. Napahawak si Fernan sa balikat niya. Lumapit si Fernan, halos dikit, ako ang tagapagligtas mo. Tandaan mo tong araw, lalo na kung balak mong ibang karote ako. Sumilay ang malamig na pulang liwanag sa mata niya, utang buhay yan. Oo, tango ni A, kinabahan. Biglang balik ang saya ni Fernan, aayusin ko ang kontrata, kita-kits. Naiwang tulala si A, nabaliw yata siya sa sobrang adamant, bulong niya sa sarili. Lipat sa maringal na tahanan, nakabalik na po ang young master, wika ng boses. Pumasok si Hyde, pulang yubi ang buhok, sana maayos ang lahat habang wala ako. Hyde, bati ni Fernan, kislap. Nabulag si Hyde sa liwanag, bundok ng asul na kristal ang nakapatong sa mesa. Nakahilata si Fernan sa trono ng mithril, umiinom na parang pista. Saan galing lahat yan? Halos mapasigaw si Hyde. Mahaba ang kwento, sagot ni Fernan, kumukuha pa ng pirasong adamant. Ito, napakahalaga. Babaw ang benta. Manghang-mangha si Hyde. Umiling si Fernan mula sa trono, hindi ko ibebenta. Ha! Gagawa ako ng giant eagle, malamig na ngiti ni Fernan. Isang golem na may sarili niyang kalooban, nakakapag-isip, nakakaandar, at kumikilos ayon sa sarili. Matagal ko nang iniisip, bulong niya, ang kabalyero may kabayo, ang elf may mga diwata, bakit ang mga ngalakal, wala. Napailing siya, parang nagreklamo sa langit, bakit ba itinalagang maging malungkot ang mga ngalakal? Sa sulyap na may pagdududa ni Hyde, ang butler, mariin niyang sabi, kaya magpupundar ako ng eagle golems para wakasan ang di makatarungang bagay na yan. Napahaplos si Hyde sa sentido, ewan kung injustice, ang tawag dyan. Tumaluntan ang isip ng pangunahing tauhan sa masidhing mahika, alam niyang nangangailangan ang paglikha ng golem ng napakataas na kaalaman at napakaraming pera, kaya iilan lang ang nangangarap nito maliban na lang kung sagad yaman. Kaya nga, aniya, bagay na kasama ito para sa isang negosyante, at higit pa roon, magiging matitibay na bantay sa dumarating na panahon ng digmaan. Kung gagawin, gawing maayos at matibay, usual niya. Sumagi ang alaala ng demonyong kaguluhan, tumulim ang mukha niya, dinarang ng isang halimaw na mahika, tumawa siya, mababa, may sindik. Mukhang maganda ang mood ninyo, young master, isip ni Hyde, hahayaan ko na lang. Gaano kalaki? Tanong ng butler. 10 metro, ngising wild na sagot. 10 metro. Halos mapasigaw si Hyde, bakit kailangang ganyan kalaki? Bakit? Balik niya, halo ang galit at tuwa, dahil mas malaki, mas mabuti. Biglang dumagok ang sumpang sakit ng ulo mula sa propecia, napaluhod siya, nag-blackout. Pagmulat, nakadungaw si Hyde, may thermometer, okay lang ako, tanggi niya. Hinimati ka, saway ni Hyde, alam mo bang ilang beses kang sumigaw sa sakit? Napabuntong hininga ang bida, hindi na naman tong propecia. Bumalik ang pangitain. Mga taong nakipagkontrata sa demonyo, umatake sa isang yacht club na pagtitipon. Anong ginagawa ng halimaw dito? Sigaw ng boses. Paandarin pabalik ang barko. Hiyaw ng iba. Napakunot ang isip niya, ang yacht club ay samahan ng mga anak ng kilalang pamilya mula sa akademya. Doon niya natano, may taong kasabwat ng mga demonyo na nakapasok bilang empleyado ng merchant guild niya mismo, nanlamig ang dugo niya. Sa saglit ng bangungot, nakita ni A ang mukha ng kalaban, at bumalik sa realidad ang bida.
Kinausap niya ang isang propesor tungkol sa pakinabang ng dragon, pero tanong niya, tama ba na makita mo ang estudyante sa labas ng oras? Tawa ang propesor, ang lakas mong magsalita, ikaw nga ang laging kumakausap sa mga propesor, bakit ka kay Professor Rosalia nag-apply bilang assistant? Masyado siyang mahigpit, smirk ng bida, sa susunod, sa akin ka lumapit, alam mo namang marami akong nagagawa kapalit ng kaunting pera. May hinihingi ka, no? Tagumpay ang ngiti ng bida, oo, monopolyo sa pagbili ng mga barko, sa amin lang sila bibili. Barko, bakit tayo bibili niyan? Yan lang ba hiling mo? Oo, ngayon, parang wala pang silbi. Pero ibinunyag niya ang nakikita, matapos ang pananalakay ng mga halimaw at lumubog na mga yate. Mapapagtanto ng akademya ang kahalagahan ng pakikidigma sa tubig, maglulunsad sila ng mga leksyon at mock battle sa dagat. Ibig sabihin, masisira ang mga barko, at handa siyang magayos at magbenta pa ulit-ulit. Samapol ang huling tagpo, madilim at nakakakilabot. Ang tindero sa aklatan, hindi siya kung sino ang inaakala, nakikipag-usap sa isang itim at aninong nilalang. Hindi nagkita sina A at Varian Calbrer ayon sa plano, bulong ng anino. Sumiklab ang determinasyon ng tindero, malalaman ko kung sino ang nasa likod nito, kahit ano pa. Bala ng anino, delikado. Hinala ng tindero, bakit tahimik ang akademya? Siyamba lang ba ito, o sinadya? Umalon ang paitim na ulap ng masamang enerhiya. Baka may nakaaalam na sa pag-iral natin, bulong ng aninong nilalang, gumagalaw ang anyo nito sa balisa. Sa tapat niya, nakatayo ang isang lalaking asul ang buhok sa madilim na silid aklatan, kalmado ang mukha, may bahid ng pangungutya. Imposible, sagot niya, magkakagulo ang mundo kung alam nila. Natigilan siya sandali, kunot noo, malamang, nagkataon lang, pero mula ngayon, mag-ingat kayo. Lumawak ang tanaw ng silid, mga estant ng libro, alikabok, katahimikan. Hawak ang gamulong na pergamino, seryoso ang tinig ng lalaki, masisira ang plano natin kapag nalantad tayo habang mahina pa. Kumislap ang mapulang mata ng anino, naiintindihan ko. Ibinunyag ng lalaki ang pangunahing layunin, unang prioridad, alisin si Ain't Arm Ian. Umikot ang anino sa paanan niya, habang paliwanag ng lalaki, masyadong mabilis ang lakas niya mula nang pumasok sa akademya. Lumipat ang tagpo sa kalangitang pond ng bituin. Hindi ko alam ang buong dahilan, bulong ng lalaki, pero pagkana rin ito ng unang emperador. Sumingit ang tanaw, mahiwagang nilalang na may puting kasuotan, may hawak na espada at aklat, animoy espiritu sa higanteng palad na walang katawan. Balik sa silid, tumigas ang ekspresyon ng lalaki, kaya dapat magtagumpay ang susunod na plano, masama kung lalakas pa si Ain't kaysa ngayon. Lumapit siya, malamig ang ningning sa mga mata, huwag ninyo akong bibigwin ulit. Tumalikod siyang may hawak ng aklat, sumunod ang anino sa likuran niya. Sa pasilyo, biglang bumukas ang malaking pintong kahoy. Isang babaeng kayumanggi ang buhok ang napatda. Malumanay ang boses ng lalaki, Miss, sabay taas ng aklat, mapanuksong ngiti, nahanap ko ang aklat na hinahanap mo. Sumili ang ngiti ng babae, salamat, magandang araw. Lipat sa marangyang kainan, nakaupo si Ain't Arm Ian, itim ang buhok, nakatitig mula sa pinggan, agad nag-alala. Nakadama ka ng demonyong enerhiya. Kailan? Saan? Ikinwento ni Luna, kayumanggi ang buhok, 3 araw na ang nakalipas, bandang alas 7 ng gabi pagkatapos ng hapunan, kasama ko si Bella. Sumangkit ang mata ni Ain't, Bella Han, 19 sa Night Studies, 2nd year. Oo, yung Bella Ho na yon, tugon ni Luna. Flashback sa maluwang na bulwagan ng akademya. Humiling ako ng sparring, salaysay ni Luna, karaniwan, kahoy ang espada, pero ngayon, totoong espada ang gusto niya. Binalutan ng bughaw na liwanag si Bella, kampante ang ngiti. Parang may himala siyang nakuha, dugtong ni Luna. Sumiklab ang laban, bilis, kidlat, putok ng aura.
May laman ang kumpiyansa niya, wika ni Luna, mas mabigat at mas buo ang mga hiwa niya, at mas mabilis din. Umindayog si Luna ng isang malakas na paikat na atake. Madali itong iniwasan ni Bella at kumontra ng matindi. Nanginginig ang braso ni Luna, nagulat sa bigat at bilis. Balik sa lamesa. Ayan ang nangyari, pagod na sabi ni Luna. Tumingin kay Bella sa alaala. Iba ka na, mas mabigat ang tira mo, mas mabilis, parang mas kontrolado mo ang katawan mo. Nakatawa si Bella, ang sarap marinig mula sa iba. Muling sumikad ang ganita, sa mukha ni Bella, kumikislap na pulang aura. Ituloy natin, sigaw niya, sabay pagsabog ng atake. Pamalya ang balat niya sa pulang bitik na kumalat sa pisngi. Ang ulo ko, napahawak si Aint, namutawi ang matinding sakit, nagninggas pula ang mga mata. Sumalpok ang pangitain, apokalipsis, dugong pula ang langit, mabahong amoy, naglalakbay ang demonyong sigwa. Nakita niya sina Bella at Varian na magkapanig sa tabi niya. Mga halimaw sa paligid, at mga taong nawala ang bait. Pumintig ang pagkilala ni Aint, mga estudyante, mga taga-akademya, mga mamamayan ng isla. Ang demonyong enerhiya ay nakatulog lang sa kanilang katawan, at ngayon gumigising. Ang akademya, parang impyerno, sigaw ng isip. Andromaeus, bulong niya, demonyong enerhiya, bulalas niya, hindi makapaniwala, nahawa sila. Ibig mong sabihin, nakipagkontrata sila sa mga demonyo. Singit niya sa sarili, pero pumagit na ang maliit na asul na espiritu, si Elias. Matapang ang mukha, kung ganon, malalaman ko yun, tugon ng espiritu, at lumitaw ang malataong anyo nito, malamig at mahinahon, gamitin mo ang mana mo. Lumuhod si Gardner sa tabi ng isang walang malay na estudyante, idinampi ang palad na may mana sa dibdib nito, kumalat ang banayad na gintong ilaw, at bumungad ang katotohanan, mas tuso ngayon ang mga demonyo. Dahan-dahan nilang inihahasik ang demonyong enerhiya sa pang-araw-araw na buhay ng mga estudyante. Paliwanag ni Elias, kailangan itong gawin ng mabagal at palihim, hindi madaling sumipsap ang katawan, at marami ring nasasayang. Biglang kumirot ang hinuha, may nagpapalakas ng mana, bulalas ni Elias. Namulat ang mga mata. Doon, sabay lingon nila ni Gardner sa nakapangangilabot na tanawin, isang napakalaking pulang magic circle sa mga pinto ng bulwagan ng akademya, kumikislap, umuukit ng may itim na guhit. Iyan ang nag-aaktibo ng demonyong enerhiya, sigaw ni Elias. Habang papalapit sila, bumigat ang hangin, sumisiksik ang masamang aura, napahawak sa sikmura, at nakita si Bella, na inaatake ang isang kapwa kabalyero, pula ang kumikislap na mata, bangga ang mga talim. Nahawa si Bella, sigaw ni Gardner. Nagpakita muli si Elias, malamig ang utos, wasakin ang magic circle, babalik siya sa normal. Ngunit hindi iyon karaniwang marka, kumislot ang pagkaunawa ni Elias, pagtawag yan. Nag-anunsyo ang salaysay, babalik sa mundong ito ang mga demonyo. Mula sa bilog, umuusbong ang dambuhalang anyo, maitim, may buntot na tila ahas, kumikislap ang luntiang mga mata. Andromaeus, isa sa makapangyarihan, paparating. Biglang putol ng tagpo. Sa ibang lugar at oras, isang lalaking itim ang buhok at pulang mga mata ang nakasalampak sa sahig ng silid-aralan. Takot ang mukha. Bulong niya, demonyong enerhiya, Bella, Andromaeus, alam niyang darating ito, ngunit hindi pa rin makapaniwala. Ilang saglit, bumagtas si Fernan sa isang pinto, humahanggos, Luna. Sigaw niya sa dalawang babaeng naroon, ibinulalas niya ang totoo, nagulat si Luna at ang kaibigan ni Bella, nangako ang kaibigan na ipagtatanggol si Bella, hindi siya papatayin dahil sa pagkakahawa. Ibinunyag ni Fernan ang pakay, kailangan natin si Bella, ebidensya para kay Luna, at sa gilid ng mga demonyo siya tumayo. Ang lalaking pulang mata na nakita kanina, si Andromaeus, siya rin, ipinaliwanag niya ang plano, kailangan si Bella bilang kasangkapan,
at kailangan din niya si Luna, para sa sarili niya, at para sa kontinente. Balik sa ngayon, tatlo na silang magkakasama sa bulwagan, si Luna, ang kaibigan, at si Fernan. Masiglang mukha ni Luna, ngunit mariing sabi, kailangan patunayan na may demonyong enerhiya si Bella. Sumabat si Fernan, Andromaeus din siya, at nauwi sa pagtatalo. May mga demonyo, kailangang patayin ang mga demonyo, kaya sundin ninyo ako mula ngayon. Umiling si Luna, ibinagsak ni Fernan ang katotohanan, may demonyong enerhiya din sa loob mo, kung wala tayong gagawin, mawawala ang bait mo. Pananakot ba yan? Senggal ni Luna, hindi, katotohanan, tugon niya. Maayos ako, tanggi ni Luna. Pero bigla niyang nasunggaban ang braso ng kaibigan, Bella, please. Nagtama ang tingin nila, natauhan si Luna, at sumang-ayon, sige, susundin kita, Fernan, pero kapag napatunayan kong wala akong demonyong enerhiya, hihingi ka ng tawad sa amin. Nagsimula ang paghahanap ng pinagmumulan. Training hall, dorm, lecture hall, cafeteria, wala. Pumasok sila sa isang cafe, sinalubong sila ng mga ngalakal, agad ipinakita ang bago at romansang nobela, paborito ni Bella. Sa isip ni Fernan, baka hindi lugar ang pinagmulan, kundi bagay. Iniabot ng mga ngalakal ang isang aklat, tumanggi si Fernan, sa susunod, column niya. Ngumisi ang tindero, kumikislap ang pulang mata, demonyo. Pumasok sila sa pribadong silid, naroon si Jace, ang santo, nakababalot sa gintong aura at puting balahibo, hinihintay ko kayo, masiglang bati niya. Nagpaliwanag siya tungkol sa pananampalataya at mana, napaluhod ang kaibigan ni Bella, naniniwala ako. Pinutol ni Fernan ang palabas, Jace, dala mo ba ang hinihingi ko? Oo, sagot ni Jace, at nagpalitan sila ng pulang kahon at tumpok ng salapi. Fernan, ano to? Bakit siya nandito? Ngumingising malamig si Fernan, pulang ang ningning ng mata, si Jace ang magpapatunay, na may demonyong enerhiya ka. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please paki-like po ito at mag-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Paano? Humakbang ang lalaking mapula ang buhok, may charismang ngiti, matagal na kaming handa sa ganitong sitwasyon, may propesya ang unang santo papa, babalik ang mga demonyo. Ikanlik niya ang munting kaong kumikislap at ibinunyag ang isang artifact. Walang mas tumpak sa mga artifact namin sa pagtukoy ng demonyo o demonyong enerhiya. Tumango ang pulang buhok, narinig ko na ang sitwasyon, Bella, tama. Bellahan, tugon niya, ika-2 taon sa night studies. Kung ganun, wika ni Jace, hawakan mo ito, 2 kamay, papasok ang mana ng marble at sisilipan ang loob ng katawan mo. Nag-alinlangan si Bella, pero nagpa siya, tatapusin ko to, tapos magpapasorry sila. Sigurado bang gagana yan? Tanong niya sa itim ang buhok. Marahil, aniya, kapag hindi nito nadetekta, wala nang iba. Huwag kang kabahan, bulong ni Jace, pabulong pa, sa totoo lang, hindi ako naniniwalang may demonyong enerhiya ka, sa panahon ngayon. Imposible, dam-aloy ang mana ni Bella sa marble, kumislap ito ng maliwanag, nagningning ang mga ron. Ibig bang sabihin, wala? Tanong ng kasama, umiwas ang itim ang buhok, kabaliigtaran, nag-iiba ng kulay ang marble kapag may demonyong enerhiya. Nanlaki ang mata ni Bella, ano? Imposible yan, sira yan. Naglaho ang banayad na anyo ni Jace, kumutitap ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, nagsimulang bumigkas. Dakilang Diyos Dragon, inyaangat ko sa iyo ang isang taong tumanggap ng demonyo sa puso. Sandali, Bella, sigaw ng isa, Jace, habol ng itim ang buhok. Sumabog ang dambuhalang apoy mula sa kamay ni Jace at nilamon si Bella, nagbitak ang sahig, gamulong ang marble sa guho. Sa alikabok, sumulpot ang isang mahahabang buhok na estudyanteng may mahiwagang espada, si Bella, nakadapa,
nanginginig, papatayin kita. Baliw, bawal basta magpalipad ng mahika. Pinigil ng itim ang buhok si Jace, kalmado niyang paliwanag sa lahat. May kumakalat na demonyong enerhiya sa mga estudyante, may nagpapahid nito. Napakurap si Jace, mali ang kanyang hinuha, hindi pala talaga nakipagkita o pumirma si Bella sa demonyo. Sinubaybayan ko siya nitong mga araw, dagdag ng itim ang buhok, walang kainahinala. Kung tama ka, napakasama nito, ang goals ni Jace. Makinig, utos ng itim ang buhok, hindi dapat malaman ng mga demonyo na alam na natin, may plano ako, kung tutulong ka, kaya nating tapusin sila sa tambangan. Mawawala mo ba ang demonyong enerhiya sa loob ni Bella? Siyempre, iniunat ni Jace ang kamay, nanlilisik ang mata, ibigay mo sa akin ang kamay mo, lilinisin ko ang demonyong enerhiya sa loob mo, hindi kita papatayin. Napaatras si Bella, nanginginig, sinungaling. May sira ang tingin niya, gusto ko nang umuwi. Sinaway siya ng itim ang buhok, si Fernan, sabi ko na, hindi masama si Bella. Ayusin mo yang tingin mo, Jace, kung hindi, kalahati ng negosyo natin sa Orden, mawawala. Biglang naging maamo ang mukha ni Jace, tinapik siya ni Fernan, ayos, pasensya na, good boy. Dahan-daang iniabot ni Bella ang kamay, nagsimula ang paglilinis. Isinaad ang panata, tinatanggal ng Orden ang masasama at ang mga demonyo, hindi ang inosente. Binalot siya ng gintong liwanag, totoo bang may mahika para maglinis ng demonyong enerhiya? Bulong ng isang boses sa gilid. Oo, tugon ni Jace, itinaturo ito sa amin. Ligtas ba ko? Hingal ni Bella. Oo, sagot niya, pero iitim ang panga mo sa kirot, nasusunog ang loob mo. Napasigaw si Bella, unti-unting naitaob ang demonyong bakas at nawalan siya ng malay. Malinis na, kumpirma ni Fernan. Lumuhad ang kasama ni Bella, sinuri ang paghinga, ayos siya, pero matagal pa bago magising. Tinignan ni Fernan ang nabitak na. Pader, matibay ang gusaling to, dapat gumuho na sa lakas ng ginamit ni Jace, gawa talaga para sa ingay at yugyog. Maghahatid na sana sila nang tumigil si Fernan, teka. Binuksan niya ang bote at pinainom si Bella. Anong ginagawa mo? Gulat ng kasama. Mas hindi ka pansin-pansin kung laseng lang ang itsura, pakli ni Fernan. Maingat tayo, hindi natin alam kung nasaan ang mga demonyo. Alak sa tanghali, kawawa naman ang imahe, buntong hininga ng kasama. Iniabot ni Fernan ang kapa, takpan mo ang mukha niya, ayan, bet. Ayos na si Bella, usual ni Fernan, gagamitin ko si Jace para hanapin ang lahat ng nahawa, lilinisin natin hanggat kaya, para mabawasan ang gulo. Mag-isa siyang humigop ng inumin, nagbubulay, ito ang pinakanatural na paraan para patunayang hindi ako konektado sa mga demonyo, madali lang magplano kung alam mo ang hinaharap. Kapag tumakbo ang lahat ayon sa plano, 100% na magtitiwala sa akin si Ain, di magtatagal, ituturing niya akong kaibigan. Naimbestigahan na rin niya ang mga kainahinala, isa pala ang empleyado sa yacht, hindi niya alam, kasabwat ng demonyo. Kinabukasan, sa pantalan, tanaw ang marangyang yate. Ngisi ni Fernan, oras nang hulihin ko ang isda ko. Isda, ngumiti si Fernan, handa sa susunod na galaw, buo na ang mga pyesa, mabubunyag ang mga demonyo, mapoprotektahan ang mga kaibigan, at maisusulong ang sarili niyang hiwagang layon. Sa loob ng opisina, kaharap ni Fernan ang matandang tagapamahala ng Golden Turtle Merchant Guild. Sangay ng akademya, seryoso ang mata. Nabalitaan ko kay Professor Grad, aniya, gusto mong monopolyo sa mga barko. Napaisip si Fernan, at ngumiti, pag-usapan natin. Narinig ko raw na handa kang ibenta ang bangkay ng Water Dragon sa magandang presyo kapalit ng pabor, wika ng tagapamahala, pero ang monopolyo sa mga barko, masyadong malaki, paano kung may isa pang kondisyon, Fernan? Napaisip si Fernan, alam niyang mas mahal ang isang alamat na nilalang kapag buo itong naibebenta kaysa pira-piraso,
Marahang humigop siya ng tsaa, ibinaba ang tasa, at tumitig ng mariin. Kailangan niyang kumambyo ngayon. Sige, sabi ng manager na nakangiti, kapalit ng monopolyo sa barko sa loob ng 20 taon, kapag humiling kami, ibenta mo sa amin ang mga pyesa ng Dragon sa makatarungang halaga. Ayos, ilalagay natin yan sa kontrata, ani Fernan, at kung wala ang malapad na ngiti, panalo ito, ang negosyo sa barko ng akademya ang tatama ng mas malaki, nilagdaan ang kasunduan habang pinapanood siya ng kanyang kanang kamay. Bakit mo ba gustong-gusto ang monopolyo? Tanong ng tauhan, kakailanganin natin ang basbas ng sambahayan, baka ay veto ng duke, walang kita ngayon. Kumislap ang pulang mata ni Fernan, wala pa ngayon, pero magbabago yan, sa kanya inusisa, nasaan ang listahan ng mga empleyado sa yate. Wala kaming nakita na kainahinala, ulat ng tauhan. Siyempre, malamig na tugon ni Fernan, hindi sila demonyo kung madali silang mahuli, tumingin siya sa nakadaong na marangyang barko. Sayang at masisira ang gandang yan, pero kapalit nito, mabubunot natin ang isang demonyo, lalago ang negosyo, at buong-buo na ang tiwala ni Ain sa akin, napangisi siya, oras ng hulihin ang isda. Samantala, si Vallacy, nangungunang-unang taon sa night studies, biglang napatigil sa lamig na dumaan, kumusta pakiramdam? Tanong ng munting asul na espiritu sa tabi niya sa aklatan, ayos, salamat sa mga halamang nakuha ko sa kuweba, naikarga ko ng buo ang mana ng Saint Berg, tugon ni Vallacy, maganda, mana at pera pa mula sa pagbenta ng adamant, toksong sabi ng espiritu. Napakunot si Vallacy, kung ganun, paano kung opisyal kung kaibiganin si Fernan? Ano, yung mayamang makong, senggal ng espiritu, ikaw rin ang nagsabi, mabuti ang koneksyon sa mayayaman, hindi ba mas mainam kung maging magkaibigan kami? Natigilan ang espiritu, hindi masamang ideya. Sa isang tagong pagpupulong, may bulungan, hindi sila tanga, gagastos yan kapag nakita nilang kritikal ang sitwasyon, mas mabuting ipakita kay Fernan ang isang demonyo. Balik sa aklatan, aminado si Valak, hindi ko alam paano, hindi pa ako nakakita ng demonyo. Mayroon, giit ng espiritu, magpapakita rin yan. Pero kahit maging kaibigan mo ang Pellenberg, huwag kang magtitiwala ng buo. Minsan nang nakipagkontrata ang Pellenberg sa mga demonyo, gagawin nila ang lahat para sa pera, kaya nga may kasabihang, nakikipagnegosyo kahit sa demonyo. Hindi, kontra ni Valak, hindi kailanman makikipagtrabaho si Fernan sa demonyo, maawain, mapagbigay, may dangal, hindi siya pumikit sa kawalan ng katarungan. Papalapit ang yabag, may dumarating, magtago. Ain, tawag ng pamilyar na tinig, hinahanap kita, aniya, may imbitasyon ako sa yacht club, sama kabilang +1. Qualified ba ko? Pang-angkan lang yun, alinlangan ni Valek. Kailangan lang ng rekomendasyon ng kasapi, or minyan ka, pasok ka. Kumurap si Valek, yacht club, ibig sabihin, andoon din siya. Naghalaho ang asul na espiritu, hinihila kanyan papunta sa lungga ng demonyo. Nagkukunwaring kaibigan pero isasabit kanyan. Mabuti sigurong wag na lang, salamat, pero, preno ni Valak sa sarili, teka, yacht club, lalabas tayo sa dagat. Biglang nagiba ang tono ng espiritu, tama. Sabihin mong sasama ka. Oo, sabihin mo na lang ang petsa at oras. Sige, ibinulong ng espiritu ang totoong pakay, kung Papa Lauren, mahahanap mo ang iniwan sa iyo ng unang emperador. Ngunit giit ng espiritu, mas marami, mas mabuti. Sa ibang dako, isang babay na may mahabang kayumangging buhok ang iniabot ang sobra sa lalaking maiksi ang buhok, eto. Imbitasyon sa yacht club, gulat ng lalaki, si Vir Ian, mula sa mismong humahadlang sa akin noon. Nakakatuwa, may masamang ngiting sumilip. Alam mong miyembro si Bella, paliwanag ng babae, ako ang pumihil noon, para idiin siya sa utang. Sa totoo lang, siya ang pinakakarapat-dapat,
At nagbago ang isip ko dahil nakakita ako ng bakas ng demonyo. Inilatag niya ang plano. May gagawin sila sa pulong sa yate. Naghanda na ako ng bitag, pero mas masarap may kasama. Nagliyab ang asul na mata ng babae. Hindi ko patatawarin ang nanghawak kay Bella. Babawi tayo ngayon. Gising na ba si Bella? Hindi pa, tugon ng babae, maghapon na. Samantala, si Jace, ang nagperge kay Bella. Gaano kalaki ang pinsalang nagawa ko? Napaupo siya sa upuang bakuran, wasak ang loob, paano ako napunta rito? Hindi na ako ang ipinagmamalaking tagapagmana ng Calbers, niyang pangalawa sa night studies. Mahina niyang wika, kailangan kong lampasan si Aint para sa pamilya, para sa elector house, pero natalo ako, at itinakwil ng prinsipe. Lumapit ang isang lalaking blondeng banayad ang ngiti, hoy, Vir Ian, magiliw na tawag, sabay tayo sa tanghalian. Sa liwanag ng araw sa akademya, gusto mo bang kumain kasama ko? Tanghalian, mukha kasing malungkot ka, kung ulo ang galit, at kasalanan nino yun. Oo, sayo. Sumambulat ang reklamo, natalo ako sayo, iniwan ako ng ikalawang prinsipe, at walang gustong makipagkaibigan sa akin, iniisip ko pa ang politika, syabing laban sa Armenian, baka lalo mo lang pahirapan ang buhay ko, tahimik na nakinig. Kaibigan mo pala ang prinsipe, wika niya, kung ganon, kasalanan ko nga, patawad, kaya Tara, kain tayo, lalo lang nabulabog si Kais, ano? Wala ka bang pakialam? Tumayo siya, isinara ang librong hawak, sa panaginip mo. Hindi ito kwento kung saan nagiging magkaibigan ang dating magkaaway. Umalis siya, huwag mo na kong insultuhan pa, Aint Arian. Sigaw niya sa likod. Sabi ko na nga ba, anang tinig, magaling kahit kalunan, at pareho kayong wala halos kaibigan? May hawak na sandwich, paano ko kukunin ang espada? Paliwanag ng espiritu, may soul, ang mithril, kaya nitong sumipsip ng kaluluwa at marami pang iba. Sumirit ang espiritu sa espada, nagliwanag ito at lumiit hanggang kasya sa palad, isuot mo na lang bilang kwintas, uso yan dati, hambog ng espiritu. Nagngingit-ngit ang espiritu, sa bulsa ko na lang. Sa isang marangyang silid, tinanggap ng lalaking nakaitim ang ulat, handa na ang Scarlet Turtle sa akademya, kikilos sila kapag lumitaw ang mga halimaw. Nakalagay na rin ang recording sphere sa buong cruise, nagtaka ang ahente, sigurado ka bang may demonyo sa Merchant Guild? Saan galing ang impormasyong yan? Malamig na tugon ng lalaki, may paraan ako, napangiti ang ahente, si Jace Wines, ano? Bahagyang ngiti ang sagot, ang mahalaga, hulihin ang mga demonyo, pagkatapos, alamin kung paano sila pumasok, paano nagtago, ano ang pakay, at sino ang nasa likod. Iniabot niya ang gintong maskara, ibinigay ko sa kanya ang puso ng Saint Bird, kailangang patunayan niya ang sarili niya ngayong gabi, umaasa ako sa iyo, Aint Ian. Kinagabihan, hindi ko inakalang darating ka ng nakauniforme, pero kailangan ko siyang manatili sa radius ko para masiguro ang buhay ko, na nagbiro, tawagin ba kitang my lady? Magsisimula na po tayong maglayag, pumanhik na, sigaw ng tagapagpahayag, pumutok ang mga paputok sa langit habang sumuong ang barko sa masungit na dagat, tinulungan ko siyang ituon ng galit sa mga demonyo. Ang tinutukoy niya, si Bella, matagumpay niyang pinaikot ang puot nito tungo sa tunay na kaaway, tumango siya, magaling. Napatitik sa bulwagan, kawili-wili, bulong niya, ano yun? Marahil lahat ng naririto ay naghihintay na talaga sa sandaling ito, wika niya, nakatayo sa gitna, ang pagpupulong, aniya, at doon nagsimulang umikot ang mga piraso ng bitag sa gabi ng mga maskara. Sa gitna ng sayawan at maskara, ang pulong, syabin laban sa Armenian, nagsisimula na. Gabing payapa ang dagat, hanggang sa kumulo ang tubig, sumulpat ang milyon-milyong uod dagat at binalot ang barko. Sigawan, takot, may sumubok gumamit ng apoy, at muntik nang masunog ang kubyerta.
Bumagsak mula sa itaas ang isang batikang mandirigma, hamarang, humugot ng espada, ngunit mula sa kailaliman, bumulaga ang dambuhalang ahas dagat, kumikidlat ang mga kaliskis, kumikislap ang mga mata. Yumanig ang barko sa hagupit ng hininga ng halimaw, tinamaan ang bida, nanigas, nawalan ng malay, bumulusok sa malamig na dagat. Gising, boses ng espiritu, inalis ko ang bisa ng hininga, pinanatili ko ang init ng katawan mo, iminulat niya ang mga mata, nasa baybayin siya, mag-isa, kasama ang espada at ang espiritu. Saan tayo? Tanong niya, swerte tayo, sagot ng espiritu, ito ang isla, dito iniwan ng unang emperador ang bagay para sa iyo. Sumabog ang isang mahika sa malapit. Bulalas niya, 2 demonyo ang hamarang, sumalakay ang isa, bumaon ang lason, dumilim ang paningin ng bida. Nilipad ang mga demonyo, may nakatindig sa malayo, nakabalot sa pulang aura, kumislap ang mapulang mata ng bagong dating. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please paki-like po ito at mag-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa gitna ng gubat sa gabi, 2 katawan ang bumagsak mula sa langit, umuuga ang lupa. Ang babae, kumikislap ang bughaw ng mga mata, umalpas ang pulang enerhiya sa hininga, parehong unti-unting nagbabago, kumikislap ang mapulang titig. Sumulpot ang aninong umaatake, mabilis, hindi tao, humulagpos ang banggaan ng bakal at mahika. Si A, ang blondeng lalaki, napaluhod. Kumalat ang may itim na ugat sa leeg, lason, bulong niya, bago siya bumigay. May dumating, isang lalaking may itim na buhok, may hawak na baston, ayos ka lang, A. Tanong niya, si Fernan, tahimik ang tinig. Pero pumipintig ang pulang liwanag sa kanyang mga mata, iniabot niya ang panlunas, uminom si A at gamaan ang paghinga. Hindi masaya kung pareho kong kukunin, ani Fernan, habang lumilitaw si Luna sa tabi niya. Hindi ko siya nawala, sabat ni Luna, sinadya kong pakawalan. Binal ika ni Fernan ang bihag, isang lalaking sinaniban, bakit kayo pumasok sa Merchant Guild ko? Gapang niya sa kwelyo, nanginginig ang katawan ng demonyo, namimuntog, self-destruct, lumayo. Sigaw ni A, itinaas ni Luna ang harang, ngumitngit ang pagsabog. Pero ligtas sila. Alam ko na to, nakita ko sa Propecia, bulong ni Fernan, at nagkatinginan silang may halong biro ni Luna. Parang test lang ang lahat, mula sa gilid. Sumulpot si Bella, matagal na palang nagre-record bilang mamamahayag. Labas na, utos ni Fernan, sumagot ang dagat, isang napakalaking hiyaw. Mula sa karagatan yun, ani Bella, nanlamig si A, kilala niya ang sigaw na yon. Umangat mula sa alon ang dambuhalang ahas dagat, pumwesto sina Luna, Bella, at Fernan, magpahinga ka, sabi ni Fernan kay A, ihahatid kita malapit sa iniwang bagay ng unang emperador, sumunod ka kapag wala na ang lason. Fernan, tawag ni A, paalis na siya, sabihin mo ang totoo. Huminto si Fernan, alam mo na ang lahat, tugon ni A, at ibinunyag, alam din niya ang tungkol sa Propecia. Sa isa pang sulok ng gubat, duguan si Beref, nakaharap kay A, anong ibig mong sabihin? Alam din niya ang mga Propecia. Senggal niya, huminga ng malalim si A, ano ba ang tinutukoy mo? At doon nagbabanta ang susunod, ang pagtaya, at ang kung sino ang maniniwala kanino. Sa gilid ng gubat, humaharap si Beref kay A, matigas ang tingin, mabigat ang hininga, binubunyag niya ang paksa ng Propecia, ang muling pagbabalik ng mga demonyo, kumislap sa alaala ang aninong may korona, paalala ng babalan ng unang emperador. Kaya kapalihim na naghanda, kadla ni Beref, nagwawagi ang anyo, nalaman ko na ang totoo. Sa kanya ibinulalas ang lihim, siya ang inapo ng unang emperador, at ngayon lang niya nalaman ang lahat. Paano mo nalaman? Tanong niya, kalmado ang sagot ni A, hindi raw niya alam ang Propecia. Ilang beses lang niyang naamoy ang iisang kaparehong,
nakakapangilabot na enerhiya, kaya niya tinawag itong demonyo, at nagsaliksik. Natigilan siya, ngumiti ng banayad, "Tara na," aniya, napailing si Berif, pero tumango rin. Naglakad sila, nasaan yung bughaw na espiritu, dumadagandong ang alinlangan, huwag magtiwala agad sa Pellenberg, babala niya, ibinenta nila ang sarili sa mga demonyo noon, umismid si Berif, 1,000 taon na yun, hindi nagbabago ang likas. Magiging pabigat lang ako, bulong ni Berif, masyadong malakas siya, hindi mo na kailangang mangamba, nandito na tayo. Sa harap nila, isang dambuhalang pawn sinauna, ito ba yun? Oo, sagot ng espiritu, lalakas ka kapag kanin mo ang nasa loob, paano kukunin? Tusukin mo. Bumaon ang talam, at sumabog ang puting gintong liwanag, ginawa mismo ng unang emperador. Hingal ni Berif, iba ang timpla nito, pagkatapos mo nito, lubos kang magbabago, sigaw ng espiritu. Umalon ang enerhiya sa buong pulo, sa malayo, ang halimaw na pinupukpok ni Luna at ng iba pa, halos di magasgasan, masyadong matigas ang balabal, kahit batuhin, walang epekto, sabat ng isa, nanunood, kumirot ang isip, kahit sugatang sugatan, hindi namamatay, demonic influence. Ang salaysay ay pumihit, uminom din si A ng himalang gamot, likha ng unang emperador para piliting magliwanag ang dugo ng sinumang inapo na walang affinity sa liwanag, ngunit kung may liwanag ka na, lalakas lalo ang aura mo, at ganoon ang nangyari kay A. Samindi ang espada, banal na liwanag na nagtataboy sa dilim, isang hiwa, isang kislap, gumuho ang halimaw sa buhanginan, kamangha-mangha, bulong niya, hindi pala sobra ang kasaysayan. At saka ibinunyag ng tinig ng salaysay, simula pa lamang, plano ni Berif na gawing alas si A laban sa mga demonyo, at ang ngalan na buong buo, Ain't Arm iyan. Sa huling larawan, nakatayo si A sa tabi ng nakahigang dambuhala, kumikislap ang mga mata sa bagong lakas, at naiwan ang tanong, hanggang saan dadalhin ng liwanag na ito ang kapalaran ng mundo. Sa baybayin, nakatayo si Arm iyan sa ibabaw ng bangkay ng halimaw, hingal, duguan ang damit, kamangha-mangha, bulong niya, syempre, sagot ng kasama, iwan ng unang emperador yan. Nagtipo ng grupo, pinuri si Arm iyan, kahanga-hanga ang kanyang swordsmanship, wala yun, sagot niya, huling tira lang ang akin, kaya ko lang natapos dahil sa inyo, pinag-usapan nila ang pag-uwi. Nagpadala na ako ng senyal, sabi ng isa, may susando, sumingit si Arm iyan, kung walang aangal, kukunin ko ang bangkay, umiling ang kayumangging buhok, hindi ko kailangan, nagtaas ng kamay ang pink-haired, ako, kailangan ko, tumulong din ako, hati tayo, kontra ni Arm iyan, may utang ka pa sa akin, sinong naglinis ng demonyong enerhiya mo? Napasinghap siya. Sige, iyo na. Biglang tanong, Fernon, pareho ka ring kamakahig sa mga demonyo, di ba? Oo. Tumitig si Arm iyan. Seryoso? Kung may mga nahawa na sa demonyong enerhiya, lalabas din ang tunay na demonyo. Gusto kong tumulong, napangiti, eksaktong gusto niyang mangyari, ayos, welcome, aniya, lihim na tagumpay sa isip. Mga araw ang lumipas, sa opisina, nalaman na ba kung paano nakapasok ang demonyo sa Merchant Guild? Ulat ng tauhan, ilang araw bago ang yacht club, inakalang matagal ng empleyado, ang mga bago, parang binago ang alaala, mukhang psikolohikal na mahika, galaw ng kaluluwa, napakunot, kaluluwa, ako rin ba'y? Naputol ang isip ng iulat, ang mga nahuli, hindi tatalab ang confession spell, ikinulong na sa ilalim, pahirapan kung kailangan, utos niya, may iba pa. Mensahe mula sa Duke, ang Fred iyan ang magbibigay ng Spirit Stones at World Tree Lives. Ikaw ang inatasaang maghatid, kumabog ang dibdib ni Arm iyan, bakit ako? Masama tong kutob. Sa bulwagan ng akademya, naglalakad ang mga kasama, nakakagulat ang mga demonyo, ani pink-haired, bakit ba ipinagbawal ni Fernon na sabihin sa akademya? Hindi natin alam kung sino ang kakampi, sagot niya, tama, siguro may plano siya, tiwala ka talaga sa kanya,
Ano? Tanong ng kayumanggi, tumanggo ang pink-haired. Sa kabamulong, akala ko pera lang ang dahilan mo sa pakikipaglapit sa Pellenberg, pero para pala sa paghuli ng demonyo. Tunay kang knight, ngumiti si Arm Ian sa narinig, gamaan ang loob, dati, hindi ko alam paano lalaban, ngayon, mapag-uusapan na namin ni Fernon. Boses ng espirito, hindi yan ang mahalaga, may mga tao nang tuluyang kinakain ng demonyong enerhiya, kailangan nating pigilan bago sila tuluyang maging demonyo, tumanggo si Arm Ian, kaya kakalapan ko ang mga kakampi ngayon, sisimulan ko sa inirerekomenda mo. Lumapit siya sa pulang buhok, hoy, Vir Ian, singgal ni Vir Ian, huwag kang magpakakamag-anak, may kakausapin ako. Ako yun, sagot ni Arm Ian, si Fernan ang nagpadala, tutulong ako sa paghuli ng demonyo, sabi niya. Kaya mong tumulong, kumirot ang panga ni Vir Ian, huwag mo kong lokohin, tinalo mo ko, tumalikod siya, hinding-hindi kita tutulungan. Sumulpot si A, nakangiti, okay lang yan, kung ayaw pa rin, sabihin mo lang ito. Humakbang si Arm Ian, itinuro si Vir Ian, ikaw, demonyo ka, hindi ba? Tumigil ang hangin, doon nagbitin ang gabi. Sa pasilyo, nakatitig si Arm Ian sa malayo, hawak ang baba, nag-iisip, kailan nga ba yun, midterms? Biglang sulyap, galit at lungkot ang mata ni Vir Ian, nakalitaw ang pangil, binalot ng pulang ubing aura, yung araw na natalo ka sakin pangalawang beses, di ba? Nawalan ka ng malay, doon ka nagbago. Nang inag si Vir Ian, halos mapasigaw sa takot, caught sa chibi. Kalmado si Arm Ian, buti na lang nandoon si Fernon, sabi rin niya wala kang maalala, tama. Kumari pa ng kaba si Vir Ian, balik sa realidad, sinakal niya ang bibig ni Arm Ian, tumigil ka, baka may makarinig. Humigpit ang guwantes na itim, nagliyab ang tingin, anong gusto mo, Aunt Arm Ian? Sagot ni Arm Ian, pipito ang salita sa nekatikip na bibig, mag-lunch tayo, tumalsik ang isang patak ng laway, kamidikbit. Sa malayo, umalangaw-ngaw ang sigaw, anong ibig sabihin nito? Nangako kang walang sasabihin. Sumugod si Vir Ian kay Fernon, halos umiiyak, bakit mo sinabi kay A? Sa lahat, sa mortal kong kaaway. Malamig ang tugon ni Fernon, hindi ko sinabi, ang sabi ko, hindi kita ipapasa sa judges, tusok pa, binlockmail ka ba niya para sa pera? Sana nga, bulalas ni Vir Ian, pinakain pa ako, sa harap ng lahat. Lagapak ang drama, paano kung isipin nilang magkaibigan kami? Napabuntong hininga si Fernon, Vir Ian Calburn, akala ko matalino ka, bakit ko kayo pinaglapit? Simple, kung sasama ka kay A, masusundan mo ang demonyong nagbaluktot sa iyo, hanggang kailan ka magsisisi? Akala ko knight ka, tumitig si Vir Ian, unti-unting tumigas ang loob, tama, pagkakataon ito para sa paghihiganti, nagliyab ang mata, makikipagtulungan ako, para patayin ang demonyo. Lipat sa klase, attendance, wika ng propesor, tanong ng isa, nasaan si Fernon? Nandito, kalmadong tugon ni Fernon, kasama si Luna. Nagsimula ang lecture, may mga halimaw na sobrang tibay sa espada at sa mahika, kaya kritikal ang kooperasyon. Praktikal na exam, mga golem na ginayang katangian ng halimaw, unang pares, oras announced, pangalawa, mas mabilis. Fernon Pellenberg at Luna, kayo na, lalabanan nila ang Goliath, 3 metro, batong baluti, mataas ang resistensya, weak point, leeg, hawakan ko, tag-ain mo, ako ang hahawak, dumagundong ang hakbang ng Goliath, kumawala ang hiyaw ng klase, agad nagtayo si Luna ng dambuhalang kalasag, hinihingal. Nakangisi, sinabi kong ang hahawakan, iisang napakalakas na ritual, kumalabog ang lupa, at biglang natigilan ang Goliath, pira-piraso ang takip, lantad ang core, tatapusin muna, singgal ni Luna,
Napahanga ang propesor, isang napakahirap na paraan yan, sa dami ng kinakain na mana, huling tingin sa orasan, tapos, unang pwesto, Vernon Pellenberg at Luna Birch. Nagtilian ang bulungan ng mga estudyante, si Vernon, tuwang-tuwa sa isip, dagdag pogi points kay Luna. Pero sinalubong siya ng malamig na tingin, nakakulot ang labi ni Luna. Natigilan si Vernon, ha? Bakit siya galit? At doon bunitin ang tanong, sa kabila ng perpektong panalo, anong linya ang hindi niya nasunod? Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please paki-like po ito at mag-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta.